Anong kwento ng buhay mo in 6 words? Kwento ng buhay ko in 6 words siguro, we must choose hope over fear. Ayan. Alam naman po natin, ang problema is andyan lagi yan. So, huwag tayong magpapadala sa kahinaan. Hanggat may pag-asa, go lang ng go. Ganon. Ano ang kwento mo, buhay mo, pwedeng i-share sa KTC? Kwento ng buhay ko na pwedeng i-share sa mga K2Cns is yung pagiging masiyahin sa kabila ng maraming problema. Kasi halimbawa na lang is may mga OFWs tayo, mga naapektuhan halimbawa ng mga bagyo sa Pilipinas. 'Di ba? Yung tipong wala kang magagawa, hindi mo sila mapupuntahan kasi hindi ka makakauwi kaagad. So, siguro yun yung meron sa ating mga OFWs, ang pagiging matatag at sa kabila ng lahat ng problema, sa kabila lahat ng mga dagok sa buhay, marunong pa rin tayong maging masaya. Yun. What made you decide to live in a different country? For me, I decided to live to the different country kasi gusto kong magtrabaho and gusto ko at least kahit paano umangat yung kinikita, and at the same time gusto ko matulungan yung aking mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. What did you feel when you first left the Philippines? Naramdaman ko nung umalis ako sa Pilipinas, actually masaya ako that time. Masaya ako kasi sabi ko makakapunta ako ng ibang bansa. Pero the moment na nasa airport na ako, sabi ko hindi pala ganun kadali ang mawalay sa pamilya. Diba? Mafe-feel mo talaga yung lungkot, lalong-lalo na kapag ikaw lang yung mag-isa na pupunta sa ibang bansa. Hindi mo alam kung ano yung madadatnan mo, hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo. So, yun, parang nabalot ako noon ng lungkot nung umalis ako sa Pilipinas. Ang baon ko lang noon ay yung pag-asa at isa pa doon yung kaya ko. Sinasabi ko sa sarili ko, kaya kong pumunta sa ibang bansa na kahit mag-isa lamang. Did you enter the foreign country with family members, friends, or were you all on your own? Pumunta ako dito sa Kuwait all in my own. Wala akong mga kamag-anak and ayun, ako lang mag-isa, and yun, kasi masasabi ko kasi sa sarili ko na ito yung literal na makikipagsapalaran ka sa ibang bansa. Makikipagsapalaran in a way kasi kailangan mong magtrabaho, kasi kung hindi ka magtatrabaho wala talaga ring mangyayari sa iyo. What was the first thing you miss about the Philippines? Nako, grabe. Sobra. Ang dami kong na-miss sa Pilipinas. Isa na dyan yung pamilya ko. Yung pamilya ko, yung tipong pagising mo ng umaga, may nakahanda ng pandesal, may nakahanda na sa yung kape. Dito, gumising ka, wala. And yung mga makukulit mong kabarkada, yung mga may ingay mong mga kaibigan, na kahit hindi iniimbita sa bahay, nandoon lagi. And ano pa ba yung mga namimiss ko sa Pilipinas? Yung mga pagkain sa kanto. Oo, actually yung favorite ko doon is balot tsaka penoy. Masarap yun, lalong-lalo na kapag masarap yung suka. Ayun, basta lahat ng yun, maraming mga bagay na miss ko sa Pilipinas. What's your day job like? My day job like, normal, as an OFW, gigising ka ng maaga. Minsan, pag napasarap yung tulog mo, nalilate ka. Pagdating mo sa opisina, kaharap mo lagi yung boss mo. You're always saying hi to the stress. say high stress every day. And, ayun, makikipag-usap ka sa mga supplier. You have to deal sa mga transaction ng kumpanya nyo, tsaka sa kumpanya nila. And pag uwi ko ng bahay, kakain, matutulog, and meron din akong radio show sa gabi. Minsan doon ko nilalabas yung stress ko sa mga nakikinig at sa mga nanonood sa akin. What were the first lesson you learned about living in the foreign country? Siguro ang natutunan ko dito sa ibang bansa ay yung pagiging matatag. Kasi dito wala yung nanay mo, 'di ba? Walang mag-aalaga sa iyo. And natutunan ko rin na dito pala sa ibang bansa kailangan mong gumalaw, kailangan mong magtrabaho, kasi kung hindi ka magtatrabaho wala ring mangyayari sa iyo. So yun yung iilan sa mga natutunan ko, bukod sa pakikipag-deal sa mga sa ibang tao. Natutunan ko rin kung paano ka makibagay at kung paano mo dadalhin yung sarili mo sa mga tao na nakapalibot sa iyo. How did you make friends in the foreign country? Kaibigan.
Actually, dito naman talaga sa ibang bansa, hindi naman mahirap makipagkaibigan. And tayo naman kasi mga Pilipino, kahit tayo naman kasi mga Pilipino, ano tayo literal na palakaibigan. So, konting ngiti mo lang sa ibang lahi or mapakababayan mo man yan. And ayun, makakahanap ka na ng mga kaibigan nun. And siguro ang mapapayo ko lang sa mga mag-a-abroad, pupunta sa ibang bansa, siguro kung gusto mo talagang makahanap ng kaibigan, just be yourself. Kumbaga, wag ka lang makipagplastikan sa ibang tao. So ilabas mo kung anong meron ka, and everything will follow. Magkakaroon ka ng maraming pang kaibigan. Do you get homesick? If yes, how do you cope with it? Lahat naman siguro ng mga OFWs at lahat naman siguro ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa, talagang ito yung sakit ng mga OFWs, ang pagiging homesick. So siguro ako personally naho-homesick din ako, and paano ko to nakukope is, alam naman po natin nowadays meron namang mga social media, konting pindot mo na lang makakausap mo na sila, and pwede mo na silang i-video call. So ayun, ganun na lang yung siguro yung paraan ko para mabawasan ng konti yung homesickness ko.